Sayang, alam ko lahat ang mga plano nila sa'yo, Dave. Lumaki kang may takot sa Diyos, lumaki kang mabuting bata. Proud na proud nga ako sa'yo dati dahil pag nagkakausap tayo, napakagalang mo. Kasi nga, yung mga nakakasama mo, yung mga manalastas, hindi sila nagkulang sa'yo ng pagtuturo. Hindi sila nagkulang sa'yo ng, mo, pinaaral ka nila sa magandang eskwelahan. Yun lang, pasalamatan mo yung Dave. Marunong kang lumingon sa iyong pinanggalingan. Sa palagay mo ba kung hindi ka nakita ni Tekram sa Divisoria, nasaan ka ngayon? Hindi ko sinasabing minalas ka siguro, pero mas may malaki ang potential mo na wala ka sa estado mo ngayon. Yun lang gusto kong i-ano sa'yo. Alam mo, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng, kung napapanood mo ako, Dave, mag-isip ka. Kung 10 beses ka mag-iisip, gawin mo. Tingnan mo kung sino yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Sino yung mga taong gustong gumamit lang sa'yo. Alam mo bang ginagamit ka lang? Ginagamit ka lang ng mga yan. Para sila yung lumabas na pida sa paningin mo ngayon sila. Saan yung mga taong tumulong sa'yo? Binasura mo sila. Huwag naman ganun. Napakabait ng Tatay Ram mo. Si Nanay Jack mo, napakabait. Yung lola mo, yung lolo mo. O, si Tito Jun mo, si Tito Oren mo. Napakababait ng mga tsuwin mo na yan. Kaya siguro sila nakakapagsalita na sa'yo ngayon kasi nga sobra na yung mga binabato mong mga ano sa kanila eh. Ikaw naman na nag-umpisa kasi nakasubaybay ako sa social media. Ayoko lang magsalita sa'yo dahil kahit papano may pinagsamahan tayo, Dave. Isa ako sa nagmamalaki sa'yo nung araw. Ngayon, nawalan ako ng gana. Dahil ibang Dave na yung kausap ko ngayon. Ibang Dave na yung nakikita ko ngayon. Nung araw, ganyan ka palang kalit. Nag-meet na tayo. Sabi ko nga, napakaswerteng bata mo. Kaya nga, lahat ng mga group na nagano sa'yo, nagmahal. Bilib na bilib ako dyan. Lalo-lalo na kay Ma'am si Marie. Siya yung nag-umpisa. Siya yung nag-umpisang pinalaki niya yung mga grupo-grupo. Hanggang sa pag nagbe-birthday ka, hindi sila magkaundaw-gaga sa pagbibigay ng importansya sa'yo. Lahat yun, binasura mo, Dave. Binasura mo lahat. Naniwala ka sa mga wakwak na yan. Kung sino man yung sino man yung mastermind sa mga wakwak na yan, mahiya ka sa sarili mo. Oo. Kuya Stephen, please lang, baguhin mo na yung style mo. Alam ko, sinuwerte ka sa abroad, sinuwerte ka. Pero nung araw, parehas lang tayong dumidikdik sa asin. Alam mo yan. Huwag mong pilitin akong magsalita. Baka mapahiya ka lang. Kasi naging kaibigan na kita eh. Alam mo, Kuya Stephen, yung respeto ko sa'yo, mataas pa sa pagkatao ko. Hindi ko lang alam kung sino nanira sa akin sa'yo. Bigla na lang naputol yung ating communication. O, di ba? Dati-dati, pag may inuutos ka sa akin, tatawag ka agad sa akin. Kasi may nauutusan ka ng iba, binasura mo na si JC Isa kasi nagagamit mo na siya, di ba? Oy, dito ka nag-umpisa. Kung hindi kay JC Isa, hindi ka sisikat sa social media. Alam mo ba yun? Nakilala ka ng mga manalastas dahil sa akin. Kaya ako, umarap sa iyo ngayon dahil nahihiya ako sa pinaggagawa mo. Nahihiya ako sa mga manalastas. Baka akalain nila, kasabwat mo ko. Gusto ko linisin yung pagkatao ko, yung sarili ko. Wala akong pakialam sa pinaggagawa mo. Pero lilinisin ko yung pagkatao ko. Hindi mo ko utusan. At hindi kita talaga kaibigan na matalik. Nagisuyo ka lang sa akin. Alam mo yan. Kung hindi mo lang ako nakilala sa Manila,
na alam mong taga-Candaba ako, hindi mo ako maiisip na ako auutusan mo. O ano ginawa ko? Sinunod ko naman ang mga utos mo sa akin. Lahat ng mga negosyo mo, pinabablog mo sa akin. Binlablog ko naman. O, meron ka ba narinig sa akin? O, lahat naman ng mga negosyo mo tinayo. Bumagsak lahat yun eh. Di ba? E paano? Siguro, sa pag-uugali mo na rin, yung mga taong nakakasama mo sa trabaho, nagsasawa siguro sa kakamando mo sa kanila, eh lahat yun nag-disappear sa'yo. Yun lang nakikita ko yun eh. Walang nag-successful sa mga negosyo tinayo mo. Tapos ngayon, ang ganda-ganda ng plano ng mga Manalastas family. Inaswang mo yung, ay, grabe, Kuya Stephen. Ibago mo yung sarili mo. Ako kaya lumabas lang ako at nagsalita na dahil ayoko na yung mga ginagawa mo. Alam ko mabait kang tao. Sana yung mga pinagyayabang mo na mga napaaral mo. Sana pagdating ng panahon, yung mga lata na paaral mo na yan, eh tutulong sa'yo pag matanda ka na. May edad ka na rin eh. Alam ko may edad ka na rin. Ako nga 54 na eh. O, siguro nasa 60 plus ka na ngayon. Sana ba yung mag-isip-isip ka, Kuya Stephen? Niyurakan mo yung mga pagkatao ng mga Manalastas. Huwag ka mahiyang humingi ng ano sa kanila. Sila yung umpisa. Kung hindi mo pinakialaman, hindi magkakaganyan yung bata na yan. Masyado mong inispoiled. O sige, okay lang. Nasa inyo eh. Nasa inyo ng mga wakwak. Tigilan nyo na sila Tech Foreign, Tech June, Tatay Ramil, lahat ng mga Manalastas. Tigilan nyo na sila. Kaya lang naman sumasagot sa inyo sa mga post ninyo eh. Mga sinasabi nyo, natural lang sasagot yung mga Manalastas. Walang katapusan yan. Subukan mo lang manahimik. Mananahimik sila. Ganun lang yun. O, nung araw. O, sino ba binabanatan mo nung araw? Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. O, di ba? E ngayon naman po kaya lumabas ako dahil nabubuisit na ako sa mga nakikita ko sa social media, mga napapanood ko. Ikawawa naman po ang mga Manalastas family. Kasi lalo-lalo na po si nanay. Nung napanood ko siya na halos madurog ang puso niya sa galit. Eh paano po kung inatake si nanay? Pero pa ba kayo magagawa? Mga wakwak kayo? Wala. Sigurado, tatawa pa kayo. Huwag naman ganun. Tingnan nyo na lang si Tatay Ram. Kahit anong binabato nyo sa kanya, tingnan nyo yung tao. Napakabait. Minsan nga, pinipigilan. Ayun nyo na magsalita. Nagagalit na sa kanya si Kuya Poren. Pag hindi na siya na ganun pa rin kababa yung loob niya. Kasi kilala niya yung Panginoon. Ang Panginoon nasa puso niya. Kaya ganun po siya kahinahon magsalita. Sana po tularan natin yan. Dapat tularan natin kahit galit na. Hindi mo makikita sa kanya na galit siya. O, ano pa? Sayang. Huwag po kayong mag-alala. Katekram, mga ka-JC, lahat po ng sumusuporta sa ating Tatay Ram ng bayan. Patuloy nyo lang po siyang suportahan. Huwag niyo po siyang pababayaan kasi marami po siyang taong mga natutulungan. Hindi lang po dito sa Candaba, sa mga iba-ibang lugar pa po. Ayan po, ganyan po kababait yung mga Tekram community. Dahil na-experience ko po nung nandoon ako sa residente nila, wala pong nambasto sa akin doon. Kung tanggapin po nila ako doon, para po akong prinsipe. Tapos, gaganon nilang ng basta-basta kung sino-sino. Uy, mahiya ka naman sa balat mo, Stephen. Huwag naman ganon. Kahit magkaibigan tayo nung araw, hindi kita kakampihan sa mali. Hindi kita kakampihan sa mga ginagawa mo ngayon. Kaya po ako lumabas bilang
madalang na lang po akong mag-vlog, pero sa nakikita ko ngayon, siguro mapapadalas na po ito para ma-monitor ko po yung mga kaganapan. Para at least kahit papano po may kakampi yung mga manalastas. Para po kahit papano matigil ka na. Ikaw ang sakit ng ulo ng social media. Kahit ano-ano na lang, parang ang babaeng hindi maitlog. Ay nako. Kaya Stephen, kung ano man ang tawag sila ngayon sa'yo, Stephanie, Stephen, para sa akin, kuya pa rin kita noong araw. Pero ngayon, di na. Kasi nahihiya na ako sa mga pinaggagawa mo. Please lang, kuya Stephen, maawa ka. Maawa ka sa sarili mo. Baka pagdating ng araw, maglakad ka dyan, wala kang tutulong sa'yo. Marami ng taong galit sa'yo. Oh, marami ka ng mga nayurakan ng mga kapwa mo tao. Yun ba yung ng mga Diyos? Minsan, dami-dami mong pinupost. Mga Bible verse, pinupost mo yan. Proud na proud ako sa'yo kasi nakikita ko yung pagiging maka-Diyos mo. Ay, sana ngayon yun. Sisi na po kayo at kung iba po yung reaction ni JC Isaac, at ako po yung nasa tama lang. Hindi ko po pa itulutan na kaganyan po ang ating Tatay Ram. Kung paano po ako nagrespeto sa kanya nung araw hanggang ngayon, malaki po ang respeto ko sa tao na yan. Kaya hindi ko po pwedeng bastusin na lang siya. Yan, si Tech June. Ayan, nakasubaybay din ako sa iyo, Tech June. Napakabuti mong tao, alam ko yan. Kasi kahit papano, yung pag pumupunta ako dyan, yung serbisyo at kalinga mo sa akin, nandirito pa sa puso ko yan. Lalo na si Tech po rin. Napakababait po ng mga magkakapatid na yan. Lalo na po si Nanay Jack. Nanay Jack, maraming salamat sa iyo, Nanay Jack. Alam ko, mabigat ang kalooban mo dahil napanood ko yung pag-iyak mo. Kasama mo ko. Lalo na si Tatay Ramil. Ramdam ko po yung sakit. Ramdam ko po yung sakit nung time na yun na nanonood ako sa inyo. Kung pwede nga lang po lumipad, niliparin ko kayo at yayakapin ko lang kayo para i-comfort pa na hayaan nyo na po. Bitawan nyo na. Kasi parang ibon yan Habang iniigpitan mo po yan, pumipiglas po. Kaya paliparin mo na lang po siya. Marami naman po tayong pwedeng matulungan. Hindi po biro yun 5 taon. Alam ko po yun kasi tatay din po ako. Tatay din po ako na ramdam ko po yung pagmamahal nyo sa panganay na yan. Nagtanim din po ako ng tampo dyan, galit, hanggang ngayon. Dahil nakita ko po na hindi niya po pinangalagahan yung tinuro nyo sa kanya. Pakabuting tao po ninyo. Kaya yun lang po masasabi ko sa inyo po magkakapatid, sa inyong mga magulang. Kung may mga naririnig po kayo mga basher, palabasin nyo na lang po rito, papasukin nyo rito, palabasin nyo po doon. Huwag nyo na po, kasi baka magkasakit pa po kayo. Hayaan nyo po, ang Panginoon po ang laging nakamasid sa inyo. Kayo naman po mga basher, kayo mga wakwak, magsaya na kayo. Kasi nasa inyo na huwag na kayong magpapalipad ng mga salita na masasakit. Para naman na sama-sama na lang kayo kung saan kayo po gusto pumunta. Alam ko may mga dahilan kayo sa 5 taon, ngayon lang kayo pumasok sa buhay ni Dave. Gusto nyo kayo ang bida sa kanya? Ano ba yan? Nung time ba na nagkakasakit yan, nandyan kayo. Saan ba kayo nung time na nagkaroon siya ng lagnat? Saan ba kayo noon? Ang tinuturuan? Tinan nyo. Mas matagal kong kakilala sa inyo yan. Ako, taga rito sa Candaba. Tuwing pumupunta ako sa bahay nila para akong kapamilya nila. Kaya ganun ako magmalasakit sa mga manalastas family. Kaya, please lang mga wakwakers.
Mag-isip-isip kayo. Yung ginawa nyo na yan, mabilis ang karma ngayon. Tayin-tayin nyo lang. Ewan ko lang. Pagdating ng panahon, kaya nyo bang, baka hanggang umpisa lang kayo, hindi nyo mapunta ng dulo niyan. Oh, sige nga, malaking responsibilidad dyan. Pero, gusto nyo talaga siya kasi nandyan ang pera. O, di ba? O, ito, yun lang. Sayang, Dave. Nagpaano ka sa mga pera-pera nila eh. Kayang ibigay na tatayran mo yan. Dahil sa dami na nagmamahal sa'yo, hindi ka mapababayaan nila. Kahit anong kurso ang gusto mong kuhanin, makakapag-aaral ka sa dami ng mga sumusuporta sa'yo. Kasama na ako doon. Kahit madala lang tayo magkita, yung panalangin ko lang sa'yo, malaking bagay na yun. Kahit wala akong naibibigay ng mga material sa'yo, Dave, malakas sa panalangin. Kasi lagi kang kasama sa panalangin ko na susuwertihin ka balang araw. At sana ibalik mo yan sa mga taong nagmahal sa'yo, yung mga taong nagtyaga sa'yo. Ngayon, binasura mo na lang kami basta-basta. Di ba? Saya-saya. Sama-sama kayo ng mga walk-walkers. Ay, nako.